Kasama ni Pangulong Duterte sa Japan ang nasa 200 negosyante. Pero bago ang mga formal na pagpupulong, ang Pinoy community ang hinarap ng Pangulo. Dito, di niya napigilan na muling ilabas ang galit sa Amerika. Umaaksyon live mula sa Japan si Mean Masbanios. Bok Margalia, mukhang nakahanap nga ng pagsusumbungan sa Filipino community dito sa Japan si Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag laban sa Amerika. Diretsahang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino dito sa Japan ang kanyang pagkairita sa Amerika na isa raw bully. Mayor pa lang daw siya ng Davao, binibira na siya ng Amerika. Okay lang daw noon pero ngayong Pangulo na siya ng bansa, kasabay daw niyang napapahiya ang mga Pilipino. To chastise me, to reprimand me, tapos takutin ako. Dito ako pumutok, kaya ako nag... Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Binabastos kasi tayo. Pag sabi na, human rights, like to remind the President that if there's a violation, he can be... Tatakutin pa akong ipakulong. Naiinsulto rin daw siya tuwing nagbabanta ang Amerika na puputulin ang tulong sa Pilipinas. Kulong? Ikaw, putulan ko ng ulo. Tapos sabihin pa, then we'll begin to cut aid and assistance. That's a demeaning statement. Ano, para akong aso na udlish, na magtapon sila ng pan dyan, pipigilan ng aso. Ako naman, tahol ng tahol. There's always a few words added, and that is the assistance. You can have it. It's all yours. We will survive. There is such a thing in this world as the dignity of the Filipino people. Maraming salamat. Ipinaliwanag ni Duterte sa mga Pilipino dito sa Japan ang kanyang kampanya sa droga at kung bakit may mga namamatay dahil dito. Sa kabila nito, maring itinanggi ng Pangulo na may kinalaman ang gobyerno sa pangsasalvage sa ilang drug suspects. Hamon niya sa mga nais na ipakulong siya, maghain daw ng kaso. Dito na rin naisingit ng Pangulo ang panukalang ibalik ang death penalty pero tila muling nag-init ang ulo niya nang banggitin ang mga kontra rito. Pinaintindihan nila, sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganun rin. Bakit mo gustong ibalik? Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Kasi kung ako ang presidente noon, wala tayong pinag-uusapan dito. Bukod sa kriminalidad, batid rin daw ng Pangulo ang matinding korupsyon na nararanasan ng mga Pilipino. Ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Kung masusugpo raw ang korupsyon, mas uunlad ang bansa at posibleng hindi na kailangan magtrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino. Ito ang pangako ko at sana naman sa Diyos ay na ang pagtrabaho niyo sa labas hanggang dyan, next generation Pilipinas na.